Halimbawa po, isang araw ikaw ay naglalakad at sa iyong paglalakad hindi mo napansin merong bato sa daan. Ito ay tinamaan mo. Nasugat ka, nasaktan ka at medyo merong konting pilay sa iyong paa. Ang tanong, magagalit ka ba dun sa bato na tinamaan mo? Mumurahin mo ba yung batong yun? Susumpain mo ba yung bato na tinamaan mo? Ano po sagot niyo? Siyempre hindi. Bato yun eh. Kasalanan ba ng bato na nandun siya? Bakit ko po nasabi yan? Kasi, mga kapatid, sa buhay kailangan din nating intindihin na minsan yung mga taong nakapaligid sa atin, parang mga bato din yan. Hindi naman nila kasalanan na nandyan sila. Hindi nila kasalanan na minsan tinatamaan ka, nasasagi ka, nasasaktan ka. Dahil ang tao, may sariling kalikasan yan. May sariling kalagayan yan. We have our own minds. We have our own plans. And sometimes, our plan meets the plans of others. Minsan hindi natin maiiwasan, nagbabanggaan yung ating mga plano, yung ating mga kagustuhan. Masisisi mo ba yung iba? Hindi. At ang tanong, sa iyo bang pagrereklamo, sa iyo bang galit, may mababago ka pa ba? Wala. Pag sinisisi mo ba yung iba, pag nagrereklamo ka at pag hinuhusgan mo yung iba, mababago pa ba yung iyong nararamdaman? Mababawasan ba yung iyong sakit, yung iyong pagdurusa? Hindi po. Di po ba? Dahil sa iyong galit, dahil sa iyong paghuhusga, dahil sa iyong pagrereklamo, lalong lumalala, sumasakit yung iyong nararamdaman. At ano ang kailangan mong gawin? Anong kailangan nating gawin para mabawas itong nararamdaman nating minsan masakit, mahirap sa ating buhay? Kailangan nating unawain ang iba. We need more understanding. Ang ating Panginoon, alam niya, itong mga kaaway niya, itong mga Pariseyo, naiintindihan niya kung saan sila nanggagaling. At naiintindihan din ng ating Panginoon, itong mga kaaway niya, para mga bato din yan. May sarili din silang kalagayan. At yung kanilang gusto, minsan bumabangga din doon sa gusto ng ating Panginoon. Pero hindi sumasakit yung loob ng ating Panginoon. Bakit? Kasi naiintindihan niya sila. Pag kulang ka sa pag-iintindi, abay, lalong sasakit ang iyong karanasan. Lalo kang masasaktan. Sino ba yung mga bato mo sa iyong buhay? Marami yan. Una na dyan, yung iyong asawa. Di po ba? Parang bato na pinupukpok mo sa ulo mo. Meron kang gusto, meron siyang gusto. Nag-uumpugan kayo. Ganyan din po sa ating mga anak. Meron kang gusto na sa alam mo makakabuti sa kanila. Para sa kanila, iba. Sasabihan ka pa, masala mo pa sa akin eh. Yan yung pinagmumulan ng away minsan sa pamilya. Ganyan din yung nararanasan natin sa ating mga kapitbahay. Di mo talaga maiiwasan, merong naiinggit sa iyo. Marami ang mga bato sa ating buhay. Kamukha, kung ano din na naranasan ng ating Panginoon na siya'y nabubuhay. Hindi naman ibig sabihin siya'y Diyos, na wala na itong mga balakid na ito na makakasakit sa Kanya. Pero, bakit naging napakagaan para sa Kanya? Kasi unang-una sa ating Panginoon, yung pag-uunawa sa iba, pag-iintindi, understanding. Anong magagawa mo? Talagang merong bato sa daan. Anong magagawa mo? Talagang ganyan yung misis mo. Anong magagawa mo? Talagang ganyan yung anak mo. Anong magagawa mo? Ganyan talaga yung iyong kapitbahay. Iba-iba po tayo. Do not blame people for being people. Tandaan niyo po yan. Amen? Huwag mo sisihin yung ibang tao dahil tao sila. That's it. People are people. Tao, iba-iba tayo. Intindihin mo yun. Kung hindi mo maintindihan yan, abay, ginagawa mong mahirap ang iyong buhay. Ito din po yung isipin nyo. Ang buhay, parang boxing, di po ba? Tayong lahat, nakapaloob tayo sa isang boxing match. Hindi matatapos yan habang buhay ka. Meron at meron kang kalaban. We always have an opponent in front of us. E anong gagawin mo? 3 bagay lang. Una, depensahan mo ang sarili mo. Amen? Pangalawa, kung hindi mo kayang depensa ng sarili mo, tumakas ka, umiwas ka. Amen? Pero meron pa rin pangatlo, lumaban ka. Huwag ka lang magpapabugbog. Umiiwas ka, hindi mo maiwasan. Dinidepensan mo sarili mo. Pero huwag ka naman paabuso sa ibang tao.
marunong ka rin naman sanang lumaban. Itong ating Panginoon, hindi niyo po ba narinig? Sumagot siya. Hindi naman niya pinabayaan na laitin sila, siraan siya, atakihin siya. At paano siya sumagot? May katalinuhan, may karunungan. Hindi po siya nakipagsuntukan, ha? Ginamit niya yung isip niya, yung kanyang kaalaman. At saan nanggaling yung kanyang pinaglaban? Saan nanggaling yung kanyang pagdepensa? Galing din po sa Biblia. Kaya napakahalaga na tayo po ay nagbabasa, nakikinig din sa salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos, yan yung ating depensa, pero yan din yung ating paglaban. Ang salita ng Diyos din, siyang magiging gabay natin para makaiwas tayo sa sakit, sa panganib ng buhay. Tandaan po natin, magiging mas maganang buhay kung uunawain mo ang iba.